Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na naghahanda siya ng operasyong militar sa Venezuela. Sasabihin ninyo, pero ibig bang sabihin nito na dineklara ng Estados Unidos ang digmaan sa Venezuela? Paano kung sabihin kung pwedeng salakayin ng Estados Unidos ang Venezuela? Pero kahit ang United Nations ay hindi tatawagin itong isang kilos ng digmaan, kundi isang interbensyon na may pahintulot ng pamahalaan ng Venezuela. Parang kakaiba pakinggan dahil hindi lang gustong salakayin ni Donald Trump ang Venezuela, kundi pati patalsikin si Nicolas Maduro. Paano nga ba magagawa ng Estados Unidos na sumalakay at pabagsakin ang lider? At walang sino man sa sibilisadong mundo ang tatawagin itong digmaan. Dito sa episode na ito, tatalakayin natin ang lahat ng detalye ng tunay na komplikadong plano. Lalabanan ng Estados Unidos ang drug cartel sa Venezuela sa lupa. Iyan ang matinding pahayag ni Donald Trump kamakailan na talagang nagbabadya ng direktang banta ng paglusob militar sa bansa. Agad tumugon si Nicolas Maduro, ang sariling ipinahayag na presidente ng Venezuela, sa pamamagitan ng kautusan para sa mobilisasyon at paghahanda ng mga sibilyan sa digmaan. Diretsong sinabi ng mga source sa White House na pinag-iisipan ng administrasyon ng presidenteng United States ang pagpapatalsik sa lokal na diktador na si Maduro. Nag-alok sila ng 50 milyong gantimpala para sa impormasyong tutukoy at magdadala sa pag-aresto kay Maduro, na turing ng Estados Unidos bilang leader ng drug cartel. Hanggang ngayon, kakaunti lang ang mga barkong inatake sa Caribbean Sea sa Estados Unidos. Pero sa Venezuela, kahit pa ginagamit ang dahilan ng pakikibaka laban sa mga drug cartel, ito ay isang uri pa rin ng interbensyon na lumalabag sa internasyonal na batas at sa katunayan ay nangangahulugan ng pagdedeklara ng digmaan. Pero may alas si Trump na magpapahintulot sa kanya na sumalakay, magsagawa ng operasyong militar at posibleng patalsikin pa si Nicolas Maduro, at walang sino man sa sibilisadong mundo ang tatawag dito na digmaan. Maghanda kayo, ito ay isang tunay na kwentong detective. Ako si Alexei Pechi. Ngayon ay Oktubre 1 sa kalendaryo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala na araw-araw may lumalabas na analytical na balita tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo sa YouTube channel na ito. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, at hinihiling ko rin na mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong talaga ito. At ngayon, sa mga pasilyo ng White House, mas lalong pinag-uusapan ang malawakang kampanya na magdudulot ng mas matinding presyur militar sa Venezuela para mapatalsik si Nicolas Maduro. Kasama sa mga pag-uusap ang sinabi ni Trump na handa siyang magsimula ng ground invasion. Si Marco Rubio, kalihim ng Estado at tagapayo sa pambansang seguridad, ang nangunguna sa kampanya ng presyur kay Donald Trump na salakayin ang Venezuela. Matagal nang iginigiit ni Marco Rubio na si Maduro ay isang hindi lehitimong leader na namumuno sa pag-export ng droga papuntang Estados Unidos. At ipinaglalaban din ni Rubio ang ideya na sa pagtanggal kay Maduro, maaaring mapalaya ng Estados Unidos ang sarili mula sa komunistang Cuba. Umaasa ang Cuba sa langis ng Venezuela at nananatili si Maduro sa kapangyarihan dahil sa suporta ng mga komunistang Cuban. Sa madaling salita, kung aalisin ang isa at sabay makuha ang langis ng Venezuela, maaaring tuluyang bumagsak ang rehimen sa Cuba. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ganito na lang ang pagkahumaling ni Marco Rubio sa Cuba, dahil doon nagmula ang kanyang mga ninuno, at babalikan pa natin ito mamaya. Nitong mga nakaraang linggo, nagsagawa ang mga sundalong Amerikano ng nakamamatay na pag-atake sa mga sibilyang barko na, ayon sa administrasyon ni Trump, ay nagdadala ng droga para sa mga gang ng Venezuela. Noong Hulyo, nilagdaan ni Trump ang lihim na kautusan para sa mga sundalong Amerikano na gumamit ng dahas laban sa mga drug cartel na tinuturing ng administrasyon niyang terorista. Nagpadala ang Pentagon ng malaking puwersa ng hukbong dagat sa Dagat Caribbean, kasunod ang pag-atake ng mga sundalong Amerikano sa mga sibilyang barko. Noong Setyembre 2, inanunsyo ni Trump ang 3 ganitong operasyon sa pandaigdigang katubigan. At ngayon, sinabi ni Trump na, okay, hindi na dumadaan sa tubig ang droga, panahon na para labanan ang mga kartel sa lupa. Tinanggap ni Marco Rubio ang ideya at bumubuo na ng mas agresibong estratehiya gamit ang impormasyon mula sa CIA. Dinagdagan ng Pentagon ang tropa sa rehiyon ng higit 6,000
at 500 at hinihiling pa ni Marco Rubio ang dagdag para sa buong pananakop. At dito, halos klasikong sabuatan ito sa pagitan ng mga nasa kapangyarihan sa Estados Unidos. Kasama ni Marco Rubio, sina direktor ng paniktik na si John Redcliffe at tagapayo ni Trump sa politika na si Stephen Miller. At itong tatlong ito ang pumipilit kay Trump na simulan na talaga ang totoong digmaan laban sa rehimen ni Maduro sa Venezuela. Ayon sa mga ulat, nagpaplano ang mga sundalong Amerikano ng operasyong militar para tukuyin ang mga pinaghihinalaan ng ilegal na kalakalan ng droga sa Venezuela at pagkatapos silang matukoy, aatakehin sila sa lupa ng Venezuela. Opisyal na layunin ng mga operasyong ito ay pigilan ang produksyon at ilegal na kalakalan ng droga sa Venezuela, pati na rin ang paghihigpit ng kontrol sa rehimen ni Maduro. Dahil sinasabi ng mga kinatawan ng administrasyon ni Trump na si Maduro ang namumuno sa kalakalan ng droga sa Venezuela, maaari nilang igiit na ang pagpapatalsik sa kanya sa kapangyarihan ay sa huli isang operasyon laban sa droga. Sa kabuuan, perpekto ang lahat para sa mga Amerikano. Si Maduro ang pinununo ng kalakalan ng droga sa Venezuela, kaya nilalabanan natin siya, kaya dapat siyang alisin ang buong industriya ng droga ng bansang ito. At lalo lang pinapalala ni Rubio ang ganitong pananaw. Si Marco Rubio ay tumutukoy sa kasong isinampa ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos laban kay Rubio at iba pang mga opisyal ng Venezuela noong 2020 dahil sa paratang ng ilegal na kalakalan ng droga. Kamakailan lang. Tinawag ni Marco Rubio si Maduro na pugante sa Amerika at pinuno ng teroristang grupo at kriminal na organisasyong sumakop sa kapangyarihan sa Venezuela. Pero kung iniisip ninyo na ito na ang totoong plano ni Donald Trump na magbibigay daan sa Amerika na salakayin ang Venezuela at maiwasan ang paratang ng digmaan, hindi po iyon ang totoo. Hindi agad matatawag si Maduro na leader ng drug cartel, kaya parang laban sa droga ang pagtanggal sa kanya. Pero kahit paano, digmaan pa rin ang dating ng paglusob ng militar. Oo, handa na ang lahat ng dahilan ng Amerika para lusubin at patalsikin si Maduro. Kabilang ang paratang na nagpapalaganap ng droga ang Venezuela at si Maduro ay leader ng drug cartel terorista sa Amerika. Lahat, ngunit pati mga motibo ay nagbubunga ng tanong. Ang paglusob ng tropa ay digmaan, kahit paano mo pa ito ipaliwanag. At dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Noong 2024 nagkaroon ng panibagong halalan ng Pangulo sa Venezuela. Base sa bilang ng paper ballot, nanalo ang oposisyonistang si Edmundo Gonzales. Binaliwala ni Maduro ang resulta ng halalan. Isinisi niya sa oposisyon at sinabing nakakasama ito sa bayan. Naglabas ng arrest warrant ang korte laban sa kanila at idineklara ni Maduro ang sarili niyang panalo sa halalan kaya nanatili siyang presidente. Noong taglagas ng 2025, sinabi ng dalawang mataas na opisyal ng oposisyon sa Venezuela na naghahanda ang kanilang kilusan kung sakaling bumagsak ang rehimen ni Maduro at pinag-uusapan nila ito kasama ang administrasyon ni Donald Trump. Ibig sabihin, nagtutulungan ang oposisyon at grupo ni Trump para maagaw agad ang kapangyarihan sa bansa kapag napatalsik si Maduro. At ngayon, nalaman na si Marco Rubio ay nakipagkita pa noong Mayo ng taong ito sa 5 lider ng oposisyon ng Venezuela na palihim na tumakas papuntang Estados Unidos sa isang tinawag niyang eksaktong operasyon. Hindi basta 5 oposisyonista ito. Ipapaliwanag ko mamaya kung sino sila. Tinulungan ng Estados Unidos ang mga oposisyonista na makatakas sa rehimen ni Maduro. Pero hindi lang iyon. Si Marco Rubio mismo ang namahala noong Mayo ngayong taon sa operasyon ng pagpapalabas sa 5 oposisyonistang Venezuelan na 412 araw na nagtago sa embahada ng Argentina kung saan hindi sila maabot ni Maduro. Kahit may warrant of arrest na laban sa kanila mula sa korte ng Venezuela. Bakit inilabas ang mga oposisyonistang ito mula Venezuela at dinala sa Estados Unidos? Mamaya ko na lang ipapaliwanag yan. At pagkatapos, pinuri ni Rubio ang leader ng oposisyon na si Maria Corina Machado na tinawag niyang Venezuelan Iron Lady. Sa puntong ito, itatala lang muna natin ngayon. Aktibong tumutulong si Marco Rubio sa oposisyon ng Venezuela at sa paglabas nila patungong Estados Unidos. Si Pedro Uruchurtu, ang lalaki na may apelidong mahirap bigkasin para kay Maduro at para sa akin, ay isa sa mga oposisyonista at tagapayo ni Ginang Machado na inilipat ni Rubio noong Mayo ngayong taon papunta sa Estados Unidos ng Amerika. Ayon sa lalaking ito,
Sinabi niya na ang oposisyon ay gumawa ng plano para sa unang 100 oras matapos mapatalsik si Nicolas Maduro, kung saan ipapasa ang kapangyarihan kay Edmundo Gonzales na tumakbo bilang presidente laban kay Maduro noong 2024 at na sa katunayan ay nanalo. Si Gonzales mismo ay kasalukuyang nasa pagpapatapon sa Espanya at opisyal na kinikilala ng Estados Unidos ng Amerika si Gonzales bilang presidente ng Venezuela. At ngayon, pakinggan ninyo kung ano ang hayagang sinabi ng kakilala na nating si Uruchurtu. Ang tinatalakay dito ay isang operasyon para buwagin ang kriminal na estruktura na may ilang hakbang at kagamitan. Kailangan gawin ito gamit ang puwersa dahil kung hindi, imposibleng talunin ang isang rehimen na katulad ng kinakaharap natin. Kasama sa plano ng oposisyon ang kumbinsihin ang ibang mga pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na diplomatiko, pinansyal, paniktik at pagpapatupad ng batas. Sa madaling salita, handa na ang oposisyon ng Venezuela na kunin ang kapangyarihan sa bansa agad pagkatapos ng operasyong militar ng Estados Unidos. Pero paano nga ba maisasagawa ang lahat nang hindi masisisi ang Estados Unidos ng Amerika sa digmaan? Ayon sa internasyonal na batas, labag sa batas at itinuturing na akto ng digmaan ang paggamit ng puwersa sa ibang bansa nang walang pahintulot nito o ng United Nations Security Council. Dito pumapasok ang pinakamahalagang detalye ng plano. Ang pamahalaan ng Estados Unidos ng Amerika sa ilalim ng administrasyon ni Joe Biden ay kinilala si Edmund Gonzales bilang lehitimong nagwagi sa halalan ng 2024 at bilang resulta bilang presidente ng Venezuela. Para sa Estados Unidos, si Gonzales ang presidente ng Venezuela. Kung ang mismong si Gonzales ay maghayag ng kanyang pagsang-ayon sa interbensyong militar ng Estados Unidos, maaaring sabihin ng administrasyon ni Donald Trump na ito, na ang tinutukoy nilang pagsang-ayon ni bingo. Walang anumang pananakop. Hiniling ng mga autoridad ng bansa sa Estados Unidos na magpadala ng sundalong Amerikano para tumulong laban sa rehimen o mas eksakto, sa mga kartel ng droga. Naalala mo naman, di ba? Dapat din nating tandaan na noong unang termino ni Donald Trump, sinuportahan niya ang pagtangkang mag-alsa ng lider ng oposisyon laban kay Nicolas Maduro at nagpatupad ng sanksyon sa Venezuela. Gayunpaman, mukhang mas malawak ang kasalukuyang mga hakbang. Pangunahing dahil sa mga pag-atake ng militar ng Amerika at pagdagdag ng presensya ng militar. Sa huli, ilang salita kung bakit si Marco Rubio ang tagapagtaguyod ng operasyong militar ng Estados Unidos sa Venezuela. Si Marco Rubio ay anak ng mga imigranteng Cuban. At matagal na niyang sinasabi na ang pagtanggal kay Maduro sa kapangyarihan ay magpapahina sa malapit na kaalyado ng Venezuela, ang komunistang gobyerno sa Cuba. Si Marco Rubio at karamihan sa mga politikong Republikano ay alam ang halaga ng isyung ito para sa mga botanteng Cuban at Venezuelan sa Florida, na kadalasan ay tutol sa kanilang pamahalaan. Noong 2019 sinuportahan ni Marco Rubio si Juan Guaido, lider ng oposisyon sa Venezuela, sa pagtatangkang patalsikin si Maduro. Nabigo ang pagtatangkang kudeta noon. Noong 2020 nahuli rin ng autoridad ang dating sundalong Amerikano mula sa Green Berets na nagtangkang kudeta. Kaya ngayon, mukhang parehong si Marco Rubio at Donald Trump ay desididong tuluyang isara ang kabanatang ito ng kasaysayan na may kaugnayan kay Nicolas Maduro. Tulad ng nakikita ninyo, handa na ang lahat ng legal na aspeto para dito. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. May PayPal, Buy Me a Coffee, Patreon, Crypto Wallet at mga bank card. Sa madaling salita, nakasulat sa description na suportahan ang YouTube channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.